Tara, samahan nyo kami ha sa paghimay ng isa sa mga pinakamatagal at aminin na natin, isa sa mga pinakakomplikadong misteryo sa aklat ni Daniel. Ito yung propesiya na, alam nyo hanggang ngayon pinag-aaralan pa rin at pinagdedebatehan ng napakaraming tao. Okay, at ito yung numero na nasa sentro ng lahat, 2300. Specifically, 2300 gabi at umaga. Pero ano nga ba talaga ang ibig sabihin nito? Ito ba ay literal na bilang ng mga araw? O baka naman isang code to para sa isang mas mahaba, mas malamak na panahon sa kasaysayan? Ayan, yan mismo yung tanong na susubukan nating sagutin ngayon. So sa ating pagtalakay, sisilipin natin yung iba't ibang interpretasyon ha? Base lahat to sa ating source material para makita natin kung mayroon bang teorya na, alam mo yon, talagang swak o tumutugma sa mga pangyayari sa kasaysayan. Sige, Section 1. Eto na, ang pinakapangunahing tanong talaga. Ang 2300 ba ay literal na mga araw o simbolo para sa mga taon? Dito nakasalalay ang lahat ng interpretasyon. So basically, may dalawang kampo rito. Isang nagsasabing literal na araw at isa namang nagsasabing taon. Para mas malinaw, unahin nating himayin yung mas popular na teorya. Yung ideya na ang bawat isang araw daw ay kumakatawan sa isang buong taon. Sige, tingnan natin kung saan tayo dadalhin ang teoryang yan. Okay, paano nangyari yun? Paano naging 2,300 taon ang 2,300 araw? Well, ito ay dahil sa tinatawag na day for a year principle. Ang paniwala kasi rito, sa lengguwahe ng mga propesiya sa Biblia, may mga pagkakataon daw na ang isang araw ay hindi literal na 24 hours, kundi katumbas ng isang buong taon sa totoong buhay. At para maging fair, hindi ito basta hula-hula lang ha, may basehan sila. Ang mga naniniwala sa teoryang to ay bumabase sa mga talata tulad nitong nasa mga bilang kung saan parang direktang sinasabi na ang isang araw ng propesiya ay katumbas ng isang taon ng sa kasong ito pagdurusa. Kaya may pinanghahawakan sila. Alright, Section 2. Ngayong medyo malinaw na yung prinsipyo, oras na para i-test natin. Gagawin natin yung 2,300 years timeline at ilalapat natin to sa 4 na posibleng historical starting points na binanggit sa ating source material. Tingnan natin, may mag-click kaya? Okay, hypothesis number 1. Ito yung pinaka-straightforward, di ba? Baka naman, nagsimula ang bilang noong mismong araw na natanggap ni Daniel yung pangitain. Yun yung 3 taon ng paghahari ni Haring Belshazzar. So, kung magsisimula tayo sa 553 BC, tapos mag-fast forward tayo ng 2,300 years, saan tayo mapupunta? Ang petsa ng katapusan ay AD 1748. Okay, tandaan natin yung taon na yan? Pero, heto na yung problema. Sabi sa source natin, kung titingnan mo ang kasaysayan, wala namang kahit anong makabuluhang nangyari noong 1748 para sa simbahan o para sa Israel na masasabi nating paglilinis ng santuaryo. So, parang waiki. Mukhang malabo itong unang teorya. Sige, move on tayo. Hypothesis number 2. Baka naman ang simula ay konektado sa paghinto ng mga sakripisyo sa templo. Sounds plausible, di ba? Ang kaso, ito yung problema. Maraming beses nangyari yan sa kasaysayan. Alin doon? Tingnan natin kung ang simula ay yung pagwasak ng unang templo, ang ending ay AD 1713. Kung yung paglapas tangga nung panahon ng mga Makabei, ang ending ay AD 2134. At kung yung pagwasak ng ikalawang templo, AD 3270 naman. Ayon sa source, wala ni isa sa mga petsang yan ang may malinaw na katuparan sa propesya. So 3 strike na. Okay, hypothesis number 3. Ito medyo matalino yung diskarte dito. Paano kung baliktarin natin? Magsimula tayo sa dulo, tapos bilang paatras. Gagamitin natin yung isa pang sikat na propesya ni Daniel, yung 70 linggo, tapos mag-calculate tayo pabalik. Halimbawa lang ha, sabihin natin, ang 50 linggo ay matatapos sa hinaharap, let's say, 2037. Kung bibilang tayo paatras mula doon, minus 2,300 years, ang lalabas na starting date natin ay 264 BC. At ayan na naman, dito na naman tayo nagkakaproblema. Kasi yung simula ng propesiya, di ba ang vibe niya ay matinding pag-uusig. Pero kung titingnan natin ang history, ang 264 BC ay panahon pa nga ng kapayapaan para sa mga Hudyo. So, hindi na naman tugma yung historical context.
back to zero. At eto na, dumating na tayo sa ika-4 at masasabi nating pinakasikat na teorya sa lahat. Sabi rito, ang simula raw ng bilang ay yung utos ni Haring Artaxerxes na muling itayo ang Jerusalem. Ito yung talagang pinaniniwalaan ng marami. So, ang ginagamit nilang starting point dito ay 458 BC. Kung idadagdag natin yung 2,300 taon, ang kalkulasyon ay magtatapos sa isang napakakilalang petsa, AD 1843. Baka pamilyar kayo sa taon na yan. Pero kahit gaano pa yan kasikat, ayon sa ating source, bigo pa rin. Bakit? Kasi wala namang nangyari ng paglilinis ng santuaryo noong 1843. Yung kasalanan, hindi naman natapos. Yung pag-uusig, tuloy pa rin. So isa na namang teorya na sa huli, hindi rin pala akma. Okay, Section 3. So dahil mukhang may mga butas lahat ng teorya na nakabase sa taon, binalikan din ng source natin yung pinakaunang tanong. Paano kung literal na 2,300 araw lang talaga ito at nangyayari ito sa loob ng mga huling pangyayari sa kasaysayan? Okay, dito medyo nagiging teknikal, pero subukan nyo akong sundan ha. Kung ilalagay natin yung 2,300 na araw sa loob ng end-time timeline, ang nangyayari, nagkakaroon ito ng conflict sa isa pang propesiya. May lumalabas na parang misteryosong 295-day gap na hindi may paliwanag. So ang point is, kahit yung literal na interpretasyon pala, may sarili ring logical na problema. Alright, Section 4. Matapos nating suriin yung mga teorya ng taon at araw, ano na yun yung hatol ng ating source material sa buong misteryong ito? Eto na, oras na para sa conclusion. Para i-summarize, ang interpretasyon na 2,300 taon ay masyado maraming problema. Yung mga starting point, puro haka-haka. Yung mga end date naman, hindi tumutugma sa kahit anong malinaw na makasaysayang katuparan ng propesiya. Walang nag-jive, ika nga. At sa tingin ko, itong CP mismo mula sa source ang pinakamalinaw na buod ng lahat ng to. Para sa may akda, sobrang dami lang talagang butas at inconsistencies para maniwala sa teoryang ito. Kaya ito yung tanong na iniiwan sa atin. Kung yung mga sikat na teorya ay tila may mga depekto, ano kung ganun ang tunay na kahulugan ng 2,300 araw? Baka naman, ito ay isang countdown na hindi pa nagsisimula. Isang timeline na direktang nakakabit sa mga pangyayari sa pinakahuling bahagi ng kasaysayan. Isang misteryo na hanggang ngayon naghihintay pa ring malutas.